Nako po, eto. Tila dahil daw sa tentasyon, okay? May nag-offer, okay, mga kabida, dito ho sa apat na mga dating sundalo, dating mga bodyguards po, ano, ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, ano, mga kabida, na bumaliktad, nag-recant sa kanila hong naunang pahayag po, ano, unang affidavit laban ho kina Pangulong Marcos, kay Zaldico at saka kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mantakin nyo mismo si Attorney Levy Baligod, kinumpirma po niya, ano, mga kapida, na meron pong ligawan na nangyari, ano, dito ho sa mga miyembro po ng Brave 18. Alright? At sinabi po niya, mga kabida, mula sa 5 million hanggang 10 million pesos daw yung in-offer, okay, sa mga miyembro po ng Brave 18. At alam nyo ba, mga kabida, kinumpirma din ni Attorney Baligod, ano, na isa ho sa apat na mga sundalong bumaliktad po, ano, mga kabida, nag-recant sa kanila hong statement, meron pong naranasan po, ano, na temptasyon, ano, mga kabida. In fact, ipinakita pa nga, ano, ni Attorney Baligod yung text message, alright, ng isa ho sa apat. At humingi po ng sorry, ano, kay Attorney Baligod, mga kabida, dahil nararanasan doon niya yung temptasyon. Alam naman ninyo kung ano ang ibig sabihin ng temptasyon po, ano, mga kabida. Diba? Kagaya na lang doon ho sa sinabi po ni Attorney Baligod na meron pong offer mula 5 million hanggang 10 million pesos, mga kabida na po. Ito, pakinggan natin itong portion po, mga kabida, sa isang panayam po, ano, kay Attorney Baligod. I-courtesy na lang po natin sa owner po ng video na ito, ano, and this is for the purposes of discussion lang po, ano, mga kabida, kaya ipaparinig namin itong portion ng interview po kay Attorney Baligod, mga kabida. Narito po. And then sir, yung kapatid, so yung apat, bakit po kaya natutunan? We will hold a press conference tomorrow para ma-contextualize ito. Kasi matagal po na nangyayaring ligawan. May mga offer, 5 million, tumaas ng 10 million. Was offering what and Yes, makikita yung mga nag-o-offer, no? Nandun sa text kasi eh. Kasi yung isa sa kanila, tinanong, saan magaling yung, sino ba yung financier mo? So, tinext nung nag-u-joke sa kanila, kung sino. Naganon, ha? At bigyan ko kayo ng isang pahapyaw lang mo para ma-contextualize natin ito, no? Merong isa na dyan, ito, yung text na sa atin. isa dun sa apat? Oo, isa po sa apat. Ayan, bakit ko lang yung picture, ha? Sige po. Yung sabi niya, mga anak ko, sir, pinadala, sorry, sir, sa nararanasan kong temptasyon ngayon, sir. Mga That was yung referring to offer po ng pera. Yes. Marami po ba yan? Marami po na. Attorney, marami pa raw. Tulad niya, text ng screenshot ng mga nag-o-offer. Ayun. Eto, patikim pa lang daw yon, ano, mga kabida, ni Attorney Levy Baligod. Actually, meron po silang press conference po bukas, ano, mga kabida. At doon po nila ilatag po, ano, o ilalatag itong mga rason, ano, kung bakit po bumaliktad itong apat na mga dati hong kasama po, ano, mga kabida, sa Brave 18. Kung titingnan ho ninyo, mga kabida, yung samahan po ng Brave 18, maganda naman po eh. In fact, merong ngang isa ho sa Brave 18 na galit ho dito sa apat po, ano, dahil bili daw nila yung kanilang prinsipyo, ano po, mga kabida. Okay? Kumbaga, ibinenta daw nila yung kanilang kaluluwa dito, ano, mga kabida. Sabi po ng isa ho sa miyembro po ng Brave 18, mga kabida, ano po. Pero kayo, naniniwala ho ba kayo na itong paglantad po ng apat po na mga dating sundalo, yung nag-recant po sa kanilahong mga statement, totoo yung kanilang sinabi po, ano, mga kabida, na
yung mga sinabi po nila nung una, doon sa affidavit po nila mga kabida, against the President, kay Zaldico at saka kay dating House Speaker Martin Romualdez ay pawang mga paratang lang po yun. Hindi po totoo, mga kabida. Okay? Dahil pinangakuhan daw sila ng pera, mga kabida, po. Pero dahil hindi po naibigay, ayun, bumaliktad po, Pero dito sa ipinakita po ni Attorney Baligod, alright, na meron pong humingi po ng patawad po sa kanya, pasensya dahil naranasan daw niya yung tentasyon po. Ibig sabihin, may mga temptation, possible offer, para lang po bumaliktad po, mga kabida. Diba? Bukas, malalaman natin yung lahat ng anggulo dito, mga kabida na po. Kasi, ibibigay po nila yung konstekto po, mga kabida, kung bakit ho, umalis at bumaliktad ito kung apat na mga dating sundalo. Kung maalala po ninyo, isa ho sa apat po nagsabi mga kabida na sila po daw ay pinilit, tinakot. Lalong-lalo na po yung isa ho sa tatlong mga sundalo na kabilang dito sa apat, mga kabida, na ginawang witnesses po ng ombudsman. Okay? Kaya daw sila pumirma doon ho sa affidavit sa ombudsman dahil tinakot daw sila mga kabida. Naniniwala ho ba kayo? Okay, kung tinakot po sila, bakit itong iba pang mga miyembro po ng Brave 18, mga kabida, bakit hindi ho sila bumaliktad? Okay, in fact, galit na galit nga yung isa sa apat po, mga kabida. Diba? So, masisense mo na there's something wrong, dito ho sa pagbaliktad po ng apat na mga dating sundalo po, mga kabida. Doon pa lang sa ipinakita po ni Baligod na meron pong temptation, na nararanasan yung isa ho sa tatlo, mga kabida po. Well, sa tanong po kung kumusta po yung kaso po ni Romualdez, dahil ho sa pagbaliktad dito ho sa tatlong mga dating sundalo na ginawang testigo, okay, yung kanilang testimonya, ginawang dokumento po, alright, against dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida, po, maapektuhan kaya ito? Okay, well, para sa akin, meron epekto po kasi unang-una po, itong tatlo po ay ilan po sa mga pinakamabibigat na witnesses ng ombudsman, laban ho kay Romualdez. Okay? Wala naman pong iba, mga kabida, na naglilink po kay Romualdez maliban po kay Zaldico. Hindi naman po pwedeng gamitin po si Zaldico bilang witness dahil wala po siya dito sa Pilipinas. Ang pinaka malapit at anong tawag dyan, malakas na testigo po ng ombudsman ay ito hong tatlong mga dating sundalo at kabilang ho sa Brave 18, mga kabida, na kinuhanan po ng salaysay. Sila yung meron pong personal knowledge dito ho sa sinasabi hong delivery scheme. Gamit po ang mga maleta po, mga kabida, involving the President, former House Speaker Martin Romualdez at ito hong si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pero ang problema po, wala na. Bumaliktad na po itong tatlo. Alright? Wala na po silang testigo na magdidiin ho kay Romualdez. Alright, mga kabida, unless kung dito sa natitirang 16 o 14 na mga miyembro ng Brave 18, meron po silang personal knowledge dito ho sa pagkakasangkot po ni alleged pagkakasangkot ni Martin Romualdez, mga kabida, sa issue po ng corruption sa flood control, pwede hong gamitin yon ng ombudsman. Pero kung wala, dahil ito lang tatlo ang meron pong personal knowledge, sila mismo yung nag-deliver, okay, may hirapan po siguro yung ombudsman ho dito, mga kabida, po, para po palakasin yung kaso po against Martin Romualdez, mga kabida, po. Kaya nga hindi po ako believe dito ho sa sinasabi po ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida, na malapit na po nilang sasampahan po ng kaso ito kung si Romualdez dahil
while nasa preliminary investigation po ito hong reklamo mga kabida against the former House Speaker, marami pa pong mangyayari diyan, mga kabida po. Okay, posible hong malagay ho sa delikado po ito hong kaso po ni Romualdez na binibuild up ngayon ng Ombudsman because of the recantation po nitong tatlong sa apat na mga dating sundalo po na bumaliktad po, mga kabida po. Okay? So ito, mabigat na challenge ito sa Ombudsman. Okay? Again kung meron pong ibang mga miyembro po ng Brave 18 na meron pong personal knowledge sa delivery scheme mga kabida, kay Pangulong Marcos, dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at saka former House Speaker Martin Romualdez, pwede po nilang kunin yon bilang kapalit po dito sa tatlong mga witnesses na bumaliktad po, mga kabida. Actually, 3 sa 4. Kasi sa 4 po na bumaliktad, 3 lang po yung ginamit po ni Ombudsman Remulla, mga kabida, bilang mga testigo laban ho kay dating House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida. So bukas abangan po natin yung pahayag ng kampo po ni Attorney Baligod, mga kabida, sa isasagawang press conference. Doon natin malalaman po kung ano talaga yung rason kung bakit bumaliktad. At ito po yung mga po, mga kabida. Bukas natin malalaman kung sino po ang ginawang, kumbaga, bridge. Okay, dito ho sa offer, mga kabida, dito sa 4. At kung sino po ang nag-offer, sino yung financier, mga kabida. Malalaman natin yan bukas. Okay? Kung sino yung financier dito sa 4 na mga dating sundalo na bumaliktad, mga kabida, na nag-offer di umano, okay, ng 5 hanggang 10 milyon, okay, para lang po bumaliktad po, mga kabida. Ito po yung sinabi po ni Attorney Levy Baligod. Alright, para ho sa inyo opinion at pananaw po, please comment down sa mga hindi pa po subscribe po sa channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.